sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang puon dumalaw sa atin, upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ipagdiwang po natin ang misang ito kasama ng panalangin ng mahal na Birhen ng Lazaret, ang mahal na ina, upang tayo maging marapat sa misa, alina't magsisimuna para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga may pinagdaraanan ngayon sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang, sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, para sa aming kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa anak ng Diyos, sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naaayon sa kanyang kalooban. Yamang alam nating dinirinig nga niya tayo, alam din nating ibinibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Kung makita ni Numan ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon. At ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayang espiritual, at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo, at hindi sila maaaring anhin ng dyablo. Alam nating tayo'y mga anak ng Diyos, at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak.
Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, o Israel, dahilan sa manilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ng kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya at mag-aawitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbinyag. Si Juan ay nagbibinyag rin naman sa Enon malapit sa Salim sapagkat maraming tubig doon. Pumunta sa kaniya ang mga tao at nagpapabinyag. Hindi pa nakabilanggo noon si Juan. Minsan, nakatalo ng mga alagad ni Juan ang isang Hudyo tungkol sa tanging paraan ng paglilinis. Kahit pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Rabay, yun pong lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Hordan, na inyong pinatutuhanan ay nagbibinyag rin at nagpupunta sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan, walang tatanggapin ang tao malibang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpapatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo, sugo lamang akong mauna sa kaniya. Ang babaeng kakasal ay parang sa lalaking kakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak pagkarinig sa tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangang siya ay maging dakila at ako na may mababa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak. Kasamahan tayo ng mahal ay nasa pag-iyak sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Mahilig po ba kayong makinig sa sulsol? O kayo po mismo ay numero unong sulsolera? Alam niyo po ba na marami ng taong nasira at marami nating relasyon ang nasira dahil sa sulsol? Huwag na po natin sanang dagdagan ang mga iyon. Sinabi ko po ito sapagkat narinig po natin sa ating mabuting balita ang mga sulsol sa pagligid ni Juan Bautista. Ang konteksto po kasi ay nagbibinyag na ang ating Panginoong Hesukristo, ang mga alagad niya at maraming mga taong pumupunta sa kanya. Alam naman po natin ang unang nagbinyag ay si Juan Bautista. Dinudumog talaga si Juan Bautista ng mga maraming tao. Pero nagbago yon nang magbinyag na daw ang ating Panginoon. Mas marami nang nagpupunta kay Jesus kaysa sa kanya. At ito rin naman ay dahil kay Juan Bautista sapagkat si Juan ay nagpatotoo kay Kristo talaga. Pero tingnan po ninyo yung naging reaksyon ng mga followers ni John. Sila itong nag-react ng negatibo. At anong sinabi kay Juan? Siyang pinatotohanan mo, nagbibinyag at nagpupunta na sa kanya ang lahat. Lahat talaga? As in lahat-lahat? Kung lahat,
bakit may nagpapabinyag pa? That time, kay Juan Bautista. So, hindi ibig sabihin, lahat ng tao talaga. Pero tingnan po ninyo kung paanong exaggerated yung pagsasabi nila. Yun ang style ng sulsul eh. Exaggerated upang kumbinsihin ang sinusulsulan to act or to speak, to think against someone. Actually, nangyari na rin sa ibang mga okasyon yan. Halimbawa, yung panunulusol ni Joshua kay Moises na pagbawalan yung 2 taong napuspos ng Espiritu Santo at nagbibigay ng propesiya. Halimbawa rin yung panunulusol ng mga disipulo kay Kristo na pagbawalan yung 1 taong nagpapalayas ng masamang espiritu na hindi nila kagrupo. Sulsul dito, sulsul doon. Buti na lamang at may sariling isip ang kanilang mga sinusulsulan. May sariling isip in a sense na hindi nagpapadala sa mga sulsulero, sulsulera. Hindi nagpapadikta, may sariling desisyon, may sariling isip. Kumbaga, yun ang makikita natin sa sinabi ni Juan Bautista sa mga alagad niyang nagsusulsul sa kanya. I must decrease, he must increase. Talagang ganun, hindi akong Kristo. Ang sabi ni Moises kay Joshua, gusto ko nga lahat kasihan ng Espiritu Santo at magpahayag ng propesiya. Hayaan mo yung 2. At anong sabi ni Kristo sa kanyang mga disipulo? Hayaan niyo siya sapagkat walang taong matapos gumawa ng himala sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama sa akin pagkatapos nito. O diba? They made their sulsulero at sulsulera realize may sariling isip sila. Alam nila ang ginagawa nila. In control sila. At hindi sila basta-basta masusway ng mga sulsol ng iba. Ganun sana. Maganda talagang wag na lang tayong magsalita, wag na lang nating patulan yung mga sulsol sa atin. Pero mas maganda yung nagsasalita tayo eh. Yung sinosopla natin yung mga sulsol nila. Kasi kapag hindi tayo magsasalita, pwede nilang isipin na pinakikinggan pa rin natin sila eh. That we are just waiting for the best sulsol na makukuha natin sa kanila para tayo maniwala sa kanila. Kaya hindi sila titigil sa panunulusol. At gagalingan pa nila. Ang mga sulsulero pa naman tuwan-tuwa kapag parang pinakikinggan natin sila. Kaya mas magsusulat at magsusulsul pa rin sila. At yun ay pwedeng maging delikado. Kasi pwedeng later on ay pakinggan din natin ang mga ito. And so the best way, soplahin talaga natin agad ang sulsul nila para ma-realize nila na hindi tayo basta-basta makikinig sa kanila. Na alam natin ng lahat na tayo nag-iimbestiga. Hindi man sila tumigil, magiging cautious na sila sapagkat alam nila na hindi tayo basta-basta masusway ng mga sulsul nila. Kaya sa mga sulsul dyan, mag-isip-isip kayo, pagbutihin niyo. Maaaring natutuwa kayo kapag nakikinig sa inyo yung mga taong sinusulsulan ninyo. Pero sinisigurado ko po sa inyo ang Diyos ay hindi natutuwa sa ginagawa ninyo. Ang sabi po sa Kawikaan, 6:16 hanggang 19, mayroong 6 na bagay na kinasusuklaman, kinamumuhian ng Diyos. At yung 4 dito may kinalaman sa panunulusol. Nandiyan ang sinungaling na dila, may masamang balak na pakana, bulaang pagsaksi, at pag-uudyok na mag-away, magkasira-sira. O diba? May kinalaman sa mga panunulusol yan. At sasabihin pa ng Panginoon later on, paalisin ninyo ang mga sulusol at mawawala ang mga hitwaan at mga pag-aaway. Kaya I'm warning you. Alam ng Diyos sa mga ginagawa ninyo. Kung paano yung sinisira ang isang tao, pinasasama ang isang tao, at sinisira ang mga relasyon sa buhay ng mga tao. Tandaan po natin ang pangunahing misyon natin ay ang udyukan ng tao na maging mabuti, hindi gumawa ng masama, at udyukan ng mga taong magkaisa at hindi magkawatak-watak at magkaaway-away. Sapagkat yun ang Panginoon. Ang Panginoon nag-uudyok sa tao na gumawa ng mabuti. Nag-uudyok sa mga taong magkaisa. Kaya't kapag yan ay ginagawa natin ang gawain ng Diyos. Pero kabaligtaran, yung pag-uudyok sa taong gumawa ng masama at pag-uudyok sa mga relasyon na magkawatak-watak, gawain ng diablo yan. Who only comes, sabi nga ng Panginoon, to steal, to destroy, and to kill. Kaya't kapag tayo nag-uudyok sa tao na gumawa ng masama at nag-uudyok sa bawat relasyon na magkawatak-watak, ay sinisigurado ko po sa inyong nasusura ang Diyos sa atin. At natutuwa naman ang demonyo sapagkat tayo ay nakikinig sa kanyang sulusol na pasamain at pagwatak-watakin ng mga tao. Tingnan po sana natin ang aspetong ito dahil delikado na tayo maging sanhi ng katuparan ng mga sulusol ng diablo. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo, Alam kong diringgin ang sapagkat Diyos anak niya ako. ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringhin ng Diyos ang samo. Diringgin ang Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, marami ng taong naging masama dahil sa paniniwala sa mga sulsol. Marami ng mga relasyon na nasira, kung minsan pamilya pa talaga, dahil sa paniniwala sa mga sulsol. Tulungan mo po kaming maging matatag laban sa mga ito, lalo pat kung hindi namin talaga alam ang tunay at totoong kwento. Tulungan mo po kaming maging sanhi ng pagpapakabuti ng tao at ng pagkakaisa ng bawat relasyon ng bawat pamilya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging matatag sa panunukso ng Diablo. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Kung wala kang masabing maganda at makatutulong sa iyong kapwa, manahimik ka na lang. Hallelujah! Huwag ka nang maging sanhi ng pagkakasala ng iba, ng pag-aaway-away, lalo na ng pamilya. Bumalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Huwag kang magtrabaho para sa demonyo. Ikaw ay Kristiyano. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung magiging sanhi tayo ng pagiging mabuti ng isang tao, kung susulsulan natin sila sa paraang mabuti, kung manunulsul tayo para magkaisa, ang iba, mayroong magandang mangyayari. Makapangyarihan ng ating mga salita, kaya mag-ingat sa mga binibitawan nating salita. Sabihin lang natin yung makatutulong sa tao, hindi yung makasasama. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga laman sa ating lupain bubungang mainam. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain.
ay basbasan, upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot tayo buhay na walang hanggan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria ng di bumawas kundi lalo pang nagpagganap sa pagkapirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ang mahal na bira ng lasalat ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birang totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ayusan ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang tanang kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga mahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng lasalat, ang ina ng Diyos, isanusa ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala
na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatan. Sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ko, ang tulad ko'y walang karapatan. Sa'yo ay tumanggap, ngunit sa isang bigkas mo lamang ay gagaling ako. Ay gagaling ako. Ay gagaling ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of We Mercy, trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kami lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahalabirin ang Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikitsa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa maraming dapat tulungan. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary,
Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last I lay